Okay, isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Muli po, nandito na naman po yung lingkod ni Epifanio Labrador dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. So, hindi na po natin patatagalin mga minamahal ko mga kababayan. No? So, bago din ang lahat, pinasasalamatan ko rin po maging yung ating mga taga-subaybay, lalong-lalo na po sa abroad. Maging yung ating pong mga taga-subaybay na lagi pong nananalangin para po sa inyong lingkod. Maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre, maging yung ating mga kaisa na nagbibigay po ng kanilang tulong, nagbibigay po ng kanilang mga paalala para po sa atin. At syempre, sa oras na ito, ay syempre, alam nyo naman na ang ating pong kinakalaban ay isang reliyon na kung saan ay wala pong pinagkaiba sa isang fraternity, isang reliyon na kung saan ay puro mga gangster halos ang ugali ng mga membro. Makikita nyo po yan sa comment pa lang, makikita nyo na walang mga Diyos. Walang mga Diyos yung mga membro ng Iglesia ni Manalo sa mga comment pa lang nila sa atin. No? So, iglesia daw sila ni Kristo. Pero tignan nyo yung mga comment. Wala pong pinagkaiba sa iglesia ng demonyo. Wala pong pinagkaiba sa iglesia ng diablo. No? So, alam nyo, sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, dahil nga po sa gusto nila akong patahimikin, dahil alam nilang totoo ang lahat ng sinasabi ko at tinatamaan talaga sila Kasi talagang totoo Walang ibang nakagawa nito kundi ang inyong lingkod lamang po, Epifanio Labrador. No? Kung ano-anong kanilang pananakot, kung ano-anong kanilang ginagawa, kung ano-anong kanilang mga exhibition, kung ano-anong kanilang mga sinasabi sa akin, kesyo may kaso na daw ako sa buong bansa, harapin ko daw, hihingi na daw ako ng sorry, hihimas daw ako ng rehas. Nako, talaga naman. No? So, hindi na ako magtataka kung bakit maraming natatakot sa iglesia ni Manalo. Kasi nga, maliban na ginagamit nila yung pera nila, yung impluwensya nila, yung mga membro nila, so alam naman natin. Diba? So, wala tayong magagawa. Talagang ganito tong reliyon na to. No? So, nagaalit yata sila dahil sinabi ko at siniwalat ko ang katotohanan na ang iglesia ni Manalo ay marami ng pinapatay ng mga pari. Hindi na ako magtataka dyan. Kasi mismong mga membro, mga ministro, mismong kapatid ni Manalo, ina ni Manalo, Eduardo, ay mismong nagsiwalat ng mga katiwalian. Sa ilang araw po ay ipapalabas po natin dito. Salamat po sa mga dating iglesia ni Cristo na nagsilabas. Ang dami pala. Alam niyo mga kababayan, nagulat ako. Nagulat ako. Libo-libong mga iglesia ni Manalo na pala ang lumabas na sa pagiging membro nila dyan kasi namulat na sila sa katotohanan. No, nagpapasalamat sila dahil nakita nga nila na nahimik na sila kasi alam nila ang kayang gawin ng iglesia ni Manalo. Gagamitin nila yung kanilang impluwensya, yung kanilang koneksyon sa mga politiko, yung kanilang mga koneksyon sa kanilang mga membro na mayroong mga posisyon sa ating bansa, kagaya ng mga judge, kagaya ng attorney, kagaya ng mga at iba pa. May mga membro kasi ng iglesia ni Manalo na mga lespo, mga general. So, kaya hindi po natin masisisi mga kababayan ko kung bakit nanahimik na sila. Dahil syempre, ang iniingatan po kasi nung dating mga membro ni Manalo, yung mapahamak yung kanilang pamilya. Kasi alam nyo, natuklasan ko talaga, ang dami kong nakausap. Ang dami pong tumawag sa akin, ang daming nagkwento ng kanilang mga karanasan tungkol po dito sa iglesia ni Manalo. Talagang grabe pala talaga. Talagang kriminal pala talaga itong pamunuan na ito. Meron silang mga hitman. At ako hindi to paninira. Pinanood ko kasi pinasa sa akin yung mga video Wala akong kaalam-alam nito kasi hindi ko naman napanood to dati. Hindi man ako masyadong updated sa mga nangyayari dyan sa iglesia ni Manalo. Ito, napanood ko talaga, pinasa sa akin.
ilang mga ministro ang pinadukot, dinukot. Hindi lang pala mga kriminal itong, hindi lang pala kriminal itong, talagang mga mandurukot pa ng tao. Di ba kasi natakot sila, lumabas yung mahigit 10 ministro, natakot itong pamunuan ng Iglesia ni Manalo na baka i-booking sila, pinadukot nila. Grabe, grabe, grabe yung kasamaan ng reliyon na to, mga minamahal kong mga kababayan. Biro mo Pero dahil nga sa maimpluwensya sila, may mga membro sila, katulad ng sinabi ko, may membro silang mga matataas na opisyal sa ating bansa. Yun yung nila, yun yung nagiging katulong nila para pagtakpan ng katotohanan. Meron silang mga membrong nasa media na pwedeng meron silang mga membrong mga vlogger, meron silang mga membrong mga basta madami. No, na kung saan ginagamit nila para tabunan ang katotohanan ng hindi malantad sa mga Pilipino ang katotohanan. Kaya ang ginagawa nila, kasi takot silang mabuking ang ginagawa nila para matakpan yung issue nila, gagawa sila ngayon ng kawang gawa. Katulad ng pamimigay daw ng mga grocery, pagtulong daw, pero yun ay panapin pala. Yun ay panapin lang naman ng Iglesia ni Manalo para hindi sila mahalata. Kumbaga, strategy nila parang politiko ba? Na para umano siya na mabango siya, mabait siya, matulungin siya, para iboto siya, para paniwalaan siya, kailangan niyang mamigay ng grocery, magbigay ng tulong at iba pa. So, kitang-kita nyo ang galawan. Doon ko natuklasan na grabe pala. Malademonyo pala talaga. Meron pa akong nakausap ito totoo. May mga membro ng Iglesia ni Manalo na nasa ibang reliyon na ngayon na nakausap ko. Ayaw na lang nilang banggitin kung nasa anong reliyon sila. Basta sabi nila, talagang malademonyo. At yung aral niya ni Manalo ay talagang nasa demonyo talaga. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit yung mga comment nung mga membro ni Manalo doon sa video natin ay grabe. Masasabi mong hindi mga Christian tong mga to, hindi mga Iglesia ni Cristo to. Sa comment pa lang nila, talagang sanay silang magbanta, sanay silang pumatay. Kasi kitang-kita mo doon sa mga comment nila Sanay silang kumbaga dahil nagmamalaki siguro sila dahil mayaman yung Iglesia nila, marami silang mga membrong judge, police, NBI, etc. Ganon sila. Talagang masasabi mo na hindi sa Diyos tong mga to. Kumbaga parang ginamit lang yung pangalan ni Kristo katulad ng paggamit ni Kibuloy sa pangalan ni Kristo para paniwalain lang yung mga membro niya na siya na ngayon ang anak ng Diyos na may-ari ng buong sanlibutan. Kung pagditikitin mo tong dalawa, mga minamahal ko mga kababayan, grabe. Parehong-pareho po talaga. Talagang walang pinagkaiba itong reliyon ni Manalo sa reliyon po nito ni Kibulok. Grabe talaga. Nakakatakot tong reliyon na to. Pagka mahina-hina ang loob mo, nako talagang hindi mo babanggain to Kasi may mga kriminal silang mga tao na handang pumatay para sa reliyon nila Di ba? Ito yung uri ng reliyon na masasabi mo talagang masahol pa sa fraternity. Para isang mafia yung pinasukan ng mga membro nito. No? Kasi talagang grabe. Napakinggan ko yung kwento sa akin dating INC kagabi. Ang dami kasi tumawag Sa totoo lang, basahin nyo, tingnan nyo yung ating comment section. Ang dami pong natutuwa, ang dami pong talagang nakikiisa po sa inyong lingkod, Epifanio Labrador. So, sa 100%, sa totoo lang, 3% lang naman po ang galit sa inyong lingkod, Epifanio Labrador. Mas gusto ng mga Pilipino ang ginagawa po natin ngayon na pagbubunyag. Sabi nila, sa totoo lang, gusto din namin gawin yung ginagawa mo ngayon na magsalita tungkol sa mga nalalaman namin sa Iglesia ni Manalo. Pero inaalala namin ang buhay namin, inaalala namin yung sitwasyon namin dahil talagang gagamitin ng Iglesia ni Manalo yung kanilang impluensya para patahimikin ang sino man, para lamang hindi marinig, hindi malaman ng taong bayan ang katotohanan. Biro nyo, kaya pala iniiwasan sila ng mga pari ngayon. Iniiwasan sila kasi
Nung natalo sa debate, yung isa sa mga ministro ni Manalo, aba, sinakluluhan ngayon ni Eduardo. Nagpatawag ng mga killer, pinapatay yung magaling na pari, yung magaling mag-explain patungkol sa religion. Ayun. So, dahil pinapatay na nila, edi ang magaling na naman ngayon, ang mahusay na naman ngayon, yung iglesia ni Manalo. Kasi nga, di ba, ginagamitan nila ng dahas. Ginagamitan nila ng dahas. Ngayon, pag nabubuking na sila, para malimutan ng mga Pilipino, ng mga tao, yung kanilang nagawang kasalanan, gagawa sila ngayon ng kawang gawa. Kunyari, medical mission, kunyari, mamimigay sila ng tulong. Pero yun pala ay panakipbutas lamang sa issue na dapat ay matutukan at malaman ng taong bayan. Grabe. Sa akin pa lamang po, sa karanasan ko, grabe. Grabe yung pananakot nila sa akin. Ha? Buhay ko, isasama pa nila, pamilya ko, mga kamag-anak ko. Tingnan nyo kung gaano sila ka. Alam mo yung yung para kang nagbabasa ng mga salita ng mga demonyo, yung mga message ng mga membro ni Manalo, talagang masasabi mo. Sabi ko, nasaan kaya yung sinasabi nilang iglesia ni Cristo dito? Dito pa lang sa mga comment nila. Basahin niyo. Grabe. Yan ba yung mga iglesia ni Cristo? Tapos magagalit kayo ngayon pag sinabi kong iglesia kayo ng Diablo? Hindi ko nakikita sa mga comment ninyo, hindi ko nakikita doon sa galawan ninyo, sa mga salita ninyo, na kayo ay mga alagad ni Kristo. Sa totoo lang, alam ko mga kababayan, kaya gusto nila akong patahimikin at takutin, dahil alam nila totoo yung sinasabi natin. Mahilig makisawsaw itong iglesia ni Manalo. Pabida ba? Pabida. Porket matunog yung pangalan nila, maimpluwensyang reliyon. Tanginang yan. Ha? Lumaki yung ulo ng iglesia ni Manalo. Ha? Lumaki yung ulo. Akala mo kung sino na talaga. Pero isa lang masasabi ko sa mga Pilipino, sa mga nagbabalak, dun sa mga kababayan natin, huwag nyo nang gawin. Hayaan nyo na lang ako. Ginagawa ko to para sa inyo. Ginagawa ko to para sa inyo. Huwag nyo nang gawin. Ingatan ninyo inyong pamilya. Ingatan ninyo ang buhay ninyo. Dahil talagang likas na mamamatay tao ang iglesyang ito. Itong iglesia ni Manalo. Hindi po to iglesia ni Cristo. Ginagamit lang po nila yung Cristo. Sa totoo lang, kung babasahin nyo, may nagbigay nga po sa akin ng history. Ninakaw lang pala ni Manalo tong pangalan ng iglesia ni Cristo. Mayroon palang original, mayroon palang unang nagtayo dito sa Pilipinas ng iglesia ni Cristo. Tapos, sinamantala lang pala ni Manalo na yung pagkatapos ng World War II ba yun, kung hindi ako nagkakamali. Ayun. So, tingnan nyo, sa simula't-simula pa lang, pangalan pa lang nila, ninakaw na. So, sa intro pa lang, di ba? Sa simula pa lang, hindi na maganda yung ginawa nung leader nila, di ba? So, pero ganun pa man, talagang alam ko, hindi lang ako nakakaalam nito. Kung tatanungin natin yung mga kapastoran, kasi marami akong hininga ng kagabi, opinion Tumawag ako sa mga kaibigan kong pastor, excuse me, may mga tinawagan din akong ministro, may tinawagan, basta iba-iba. Ayoko na lang banggitin yung mga pangalan nila kasi delikado tayo sa kumbaga malamapya na reliyon na ito. Pero mo gagamitin yung mga membro nila, uutusan ni Manalo. Pag nagsalita ka, kakasuhan ka mula Luzon, Visayas, Mindanao, iba't ibang Grabe yung pamamaraan nila. Bilib ako, grabe. Para lang matakot nila yung sino mang gustong magsalita laban sa kanila. Kumbaga sasakaling ka. Galing, ang husay. Pero maladyablo yung husay nila, no? So, alam ko mga kababayan, may nagsabi po sa akin, gigil na gigil ang iglesia ni Manalo. At gusto talaga nila akong itumba. Gusto nila akong lunurin sa kaso.
At plano pa nga nilang gawan ako ng iba't ibang kaso para lamang takutin ako, patigilin ako. Kasi yun nga ang kinakatakutan nila. Kaya naintindihan ko na ngayon yung isang mangangaral, kung di ako nagkakamali, si Brother Eli, na para lang, kasi talong-talo sila sa debate. Na may napanood ako, hinahamon ni Soriano, si Manalo. Itong bobong mongoloid na nila, yung kumbaga umaasa lang sa mga ministro niya na nag-aaral. Ito, wala namang pinag-aralan tong hayop na to eh. Dahil porket nga apo, tagapagmana nung kahit hindi naman dapat gawing ministro, tagapangmasiwa, na kung sa totoo lang, ang dapat na maging tagapangasiwa, yung isa pala. Kasi yun ang mabait, yun ang makatao, makadiyos, yung pinakulong nito. Kaya lang, may kasabwat kasi ito eh. May kasabwat siya doon sa iglesia ni Manalo na mga kapareho niyang kurap. Kasi ang pinag-uusapan pala doon, kaya nila pinakulong si Angel, yung kapatid nito, na mabait, talagang sinasaluduhan ng mga membro ng Iglesia ni Cristo. Yun ang pinakulong niya, ginawa niya ng kwento, ginawa niya ng ganito, kinargahan nila ng mga baril, para lang makulong. No? Grabe yung katarantaduhan nito ni Eduardo. Tapos sinasamba ng mga membro niya. Grabe. Sinasamba, sabi, ginagalang daw sa iba't ibang bansa. Si Raulo. Anong ginagalang sa iba't ibang bansa? Baka ang sinasabi ninyo, natural lang. Siyempre, hospitality. Kahit saan naman kayo pumunta eh. Deserve nyo naman na talagang bigyan kayo ng magandang Pero kung tatanungin natin, kung nire-respeto ba yung reliyon ninyo, dahil tama yung niyo, ay wala. Sa mga pastor pa lang eh. Sa mga pastor pa lang, baksak na ang iglesia ni Manalo. Diba? Sa pamunuan pa lang ng Adventist, marami akong tinawagan kagabi ng mga kaibigan ko Adventist. Sabi nila, kulto talaga yan. Tumawag din ako sa mga kaibigan kong mga Katoliko. Anong sabi ng mga layman, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Ipapanalangin ka namin. Buti na lang nandiyan ka, Epifanio Labrador. Kasi kung wala, habang buhay mamamayagpag, yung iglesia ni Manalo na ginagamit lang yung pangalan ni Kristo. Pero mo ginagamit nila yung pangalan ni Kristo pero hindi sila naniniwalang anak ng Diyos si Kristo. Mas naniwala pa sila na anghel si Manalo na kung saan mas mataas ang kalagayan ni Manalo kaysa dito kay Jesus Christ. Di mo kagaguhan. Doon pa lang masasabi mo ng kulto tong mga to eh. Masasabi mo ng hindi sa Diyos tong mga to. Di ba? Pero ganun pa man, isa lang masasabi ko sa pamunuan ng iglesia ni Manalo Hindi nyo matatakot si Epifanio Labrador dahil mas higit na mas maraming sumusuporta sa akin kaysa sa inyo na nananakot sa akin. Kagabi lang. Salamat sa mga politikong nagpaabot sa akin ng message. Ayoko na lang banggitin dito. Dahil ayoko rin silang pag-initan ng mga igling. Sa totoo lang. Yes. Salamat din sa inyo dahil sa inyo pinasikat nyo ako. Ba't ako pinansin ng iglesia ni Manalo? Kasi alam nila totoo yung sinasabi ko eh. Kasi kung hindi totoo yung mga sinabi ko, hindi ako papansinin ng mga to. Dahil totoo yung sinabi ko, di ba? Ayun, nagkagulo. Ganito pala sabi nga nung isa sa mga tagahanga ni Ka Angel. Sabi niya, Supremo Epifanio Labrador, alam nyo ba, ba't kami nagrally noon? Kasi gusto po naming ihiwalay yung reliyon sa politika. Kasi po nagagamit po ng pamunuan ng iglesia ni Manalo yung mga politiko para magkapera yung reliyon na to. Na kung saan ang napupunta yung pera niya na ibinibigay ng mga politiko sa bulsa ng mga namumuno o doon sa Board of Trustee. Yun, naalala ko na. Hindi ko alam yun pero naalala ko na ngayon. Yung tinatawag nila Board of Trustee. Lahat yan pala. Milyon-milyon ang kinikita niyan kada buwan. Grabe. So, mayroon pa nagsabi sa akin na itong iglesia ni Manalo, hindi ito may tuturing na isang reliyon, kundi isang kumpanya. Isang kumpanya
maituturing ito na isang kumpanya na kumikita ng milyon-milyon kada buwan. Hindi kada buwan. Kada linggo. Kada linggo lang. Ha? Kada linggo. Siguro, mga palagay na natin, nasa 30 million o 50 million every week. So, kaya natawag silang ma-impluwensya kasi ang laki ng kinikita nila dahil obligado pala yung mga membro nila na magbigay ng ikapo. Kumbaga, pag ikaw ay nalaman nilang ang sweldo mo ay 10,000 tapos nagbigay ka lang ng 2,000, ay 200, tiwalag ka na agad. Meron ka na agad punishment. Kasi, pati yung personal mong sweldo, pinapakailaman ng iglesia ni Manalo. Gusto nila, ibigay mo yung kumbaga parang isang kumpanya na sa pilitan na kailangan magbigay ka ng, parang isang fraternity na kailangan magbigay ka ng monthly dues mo talaga. Pag 20, 20. Di ba? So, sa totoo lang, alam ko na galit, lalong-lalo na yung mga membro ni Manalo na hindi pa nagigising sa katotohanan. Pero isa lang masasabi ko, libo-libo na ang umalis sa iglesia ni Manalo. At yung libo-libong mga membro na yun na nagsialis na sa iglesia ni Manalo, tanungin nyo sila kung ba't sila umalis. Diba? Kasi sabi nga nila, nung naalimpungatan sila, sabi nila, parang iba na to. Ginagawa na kaming instrumento na kung ano ang gusto nila, gagamitin nila kami. Halimbawa, ayaw nila dun sa politikong yon, galit sila. Galit si Manalo, itong si Eduardo. Galit si Eduardo dun sa politikong yon, gagamitin niya ngayon yung mga membro niya. Pero dahil nga sa may rules sila, yung sinasabi ng pagkakaisa, yun ang ginagamit ni Manalo, na hindi alam ng mga membro na ginagamit yun ni Manalo para lamang sa pangsarili niyang interes. Diba? Nakakaawa yung mga membro ni Manalo. Pero okay lang. Kasi, lalo na ngayon, diba? Sabi nga ng mga kaibigan natin, alam niyo ba, ang galing to sa mga kaibigan natin, sa mga kasama natin, sa mga kaisa natin, sa mga supporters natin. Anong sinasabi nila? Every 3 years, kada may election daw, sigurado na, tiba-tiba ang iglesia ni Manalo. Maliban na pag nanalo yung mga inendorso nila, tinulungan nila, siguradong yung mga membro ng iglesia ni Manalo ang mabibigyan ng opportunity para mabigyan ng posisyon, mabigyan ng pwesto, trabaho. Diba? Siyempre, maliban doon, pagka yung mga politikong tinulungan ng iglesia ni Manalo ay nanalo, yun na. So, hindi halata, kasi hindi naman talaga sasabihin ng pamunuan ng iglesia ni Manalo yan. Kaya nakita nyo, ang gaganda ng simbahan, yung pala. Yung mga simbahan pala na yan, nanggaling sa pera ng mga politiko. Galing. So, proud na proud pa sila. Yung pala, hindi naman pala sila magkakaroon ng mga ganong kalalaking simbahan, kundi galing sa pera ng mga politiko. So, kawawa naman kayo. Pinagmamalaki nyo pa, mga politiko lang naman pala ang dahilan kung bakit nagkaroon kayo ng malalaking simbahan at magagarang simbahan. So, ito, magagalit na naman sila. Kasi nabunyag ni Epifanio Labrador yung katotohanan. Kasi maraming natatakot na sabihin ito . Kasi takot silang mamatay. Takot silang makipaglaban. Tayo, handa tayo . Sabi ko nga, magbanta na kayo ng magbanta. Gamitin nyo na. Gumamit ka ng pulis, sundalo, NBI, ano man. Pero siya lang sasabihin ko sa inyo. Never nyo ako makukuha ng buhay. Sa nakikita ko po kasi mga kababayan, lalo na't balita ko po ay pinatungan na po ako ng 3 milyon. 3 milyon po ang pinatong sa ulo ko ng iglesia ni Manalo para lamang po matukoy o maitumba ako. Dahil sa tingin nila, dahil marami pong nakikipag-simpatya sa aking sinasabi, maraming naniniwala, ayun, gusto nila akong patahimikin. Kasi alam ng iglesia ni Manalo na maraming sasang-ayon sa sasabihin ko at sa mga sinasabi ko. Alam nila na yung mga sinasabi ko ay nakaka-relate dito
yung libo-libong mga membro nila na wala na sa kanila, na kung saan merong mga patotoo sa kanilang mga tunay na nakaranasan. Sige, yan. So tayo po kasi may mga kasama dito. So dahil alam na po namin na tayo po ay pinagbabantaan na ng Iglesia ni Manalo, kaya naniguro din po kami. Kaya sabi ko nga, bago kayo makarating dito, doon pa 1 kilometro pa lang ang layo ninyo mula sa akin, ewan ko na lang. Ha? Ewan ko na lang. Kaya sabi ko, hindi tayo natatakot dahil ang pinaglalaban po natin dito at ang sinasabi po natin dito ay para po sa kapakanan ng taong bayan. At syempre para din po sa mga Pilipinong gustong magsalita na hindi nakakapagsalita dahil nga sa takot nila. Alam niyo, sa totoo lang, kinatatakutan ng Iglesia ni Manalo. Dahil, yun nga, tulad ng sinabi ko, mga kriminal kasi. No? Mga kriminal. Talagang parang masasabi mong isang mafia. No? Kaya, hindi na ako magtataka kung bakit magkasundo ang mga Duterte at itong Iglesia ni Manalo dahil talagang mafia, no? Pareho sila. So hindi na rin ako magtataka kung bakit ang KOGC maging Iglesia ni Manalo ay magkasundo dahil pareho pong mambubudol ito pong dalawang reliyon na to. Pero ganun pa man, bagamat tayo ay may patong na 3 milyon para lamang po maitumba o maituro ng ating mga kalaban o ng kumbaga para lamang malaman ng ating mga kalaban kung nasan tayo, ayun. Pero ganoon pa man, pinaghandaan na po namin kasi sa totoo lang, marami pong nag-aalala, maraming nagmamalasakit, marami pong handang makipaglaban para po sa inyong lingkod, Epifanio Labrador. Sapagkat alam naman ninyo, 'di ba? Marami pong natutuwa sapagkat bagamat patay na yung sinasabi nilang sino ba yun? O Eli o Brother Eli, yung pinakamortal na kalaban pala ng INC, yung namatay dun sa ibang bansa. So kinakatakutan ng INC yun dahil pag yun ang nagsalita pala talagang galit na galit, kaya lumipad ng ibang bansa dahil nga sa pag nabubuking na pala itong INC, nakita ko diskarte nito. Style Duterte din. Para manahimik lang yung isang taong nakakaalam ng kanilang sekreto, nagsasalita ng kanilang mga kawalangyaan, gagawa nila ng kaso. Iba-ibang kaso yung gagawa sila ng kwento para lamang lumabas na yung taong nagsasalita na yan ay masama. Hindi dapat paniwalaan, hindi dapat. Pero alam na naman na, sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, kahit po anong gawin ng Iglesia ni Manalo sa akin, no? Natitiyak ko na mas marami po, lalong-lalo na sa side ng mga Katoliko, ng ibang mga reliyon, mas marami pong sisimpatya kay Epifanio Labrador. Tinatakot po ako ng Iglesia ni Manalo. Ihanda ko na doon yung pera ko, yung pampiyansa ko. Yes, mayaman na. Kayo na ang mayaman. Kayo na ang maimpluwensya. Ang galing nga Iglesia nga kayo ni Kristo. Ang galing. Pero, sa mata ng mga tao na may sapat na pag-iisip, wala kayong pinagkaiba sa isang organisasyon ng mafia. Na para kayo mga fraternity. Kawawa naman kayo. Iglesia ni Kristo. Pero tignan nyo, basahin doon pa lang sa mga comment, makikita nyo na kung talagang mga alagad sila ni Kristo. Diba? Ganun yung mga alagad ni Kristo, diba? Nagbabanta. Diba? Kakatawa nga Pero ganun pa man, hindi nila tayo maloloko. Diba? So, tuloy-tuloy po. Ito, hinahanda lang po namin yung mga magiging topic natin dito tungkol sa iglesyang ito, no? Ni Manalo, Hindi po ni Kristo. Kita naman po yung galawan, pati yung mga comments ng mga membro ng Iglesia ni Manalo. Hindi pang hindi pang Diyos, pang demonyo talaga. 'Di ba? Sa mukha pa lang ng leader nila 'Di ba? Sa mukha pa lang ng leader nila si Eduardo, demonyo. Saan nakakita? Nagrally sila, peace rally. O imbis na makipagbati siya doon kay Angel Manalo, sa nanay niya, ang ginawa niya, para hindi lang siya masapawan, para hindi maagawan ng kapangyarihan,
Dahil halata namang gustong-gusto ng mga kapatid nating mga Iglesia ni Cristo, yung si Angel Manalo, ayun, ginawan niya ng kasalanan, pinakulong niya. 'Di ba? Para siya yung nakaupo. Alam naman natin, political style, 'di ba? Pero ganun pa man, ka-Angel, susuportahan kita. Ha? Wala akong pakialam kung may maitutulong ka sa akin o wala. Ang importante, tutulungan kita. Ha? At isisiwalat natin dito, doon po sa mga Iglesia ni Cristo na gusto po makipag-usap sa akin, itatago ko po yung inyong mga pagkakakilanlan, para po malaman ng taong bayan kung gaano kahudas, gaano katarantado, gaano kademonyo itong Iglesia ni Manalo. Ha? Samantalahin nyo po habang tayo po ay, 'di ba? So, ganoon pa man, muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.